Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyan pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. At kung kayo po'y nakahanda ng lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Saan man po tayo naroroon, tayo po ay may daladalang aral na binigay ng rabay. At sana, ano man po yung ating mga ginagawa, ano man po yung ating mga katayuan ngayon, ay sana maalala natin na matuto sa kanyang aral dahil alam natin ng kwento. Ibinigay sa atin ng 6 na araw na gawin natin ang mga bagay na gusto nating gawin. Sana yung pampito, wag naman nating ilaan sa mga bagay na nasa sanlibutan. Kundi ilaan naman natin ito sa ating Ama na nagbibigay sa atin ng buhay araw-araw at pagpapala. Kung narinig natin ang patutuo ng ating anak na si Sia, naunawaan niya ngayon na kung si Amang Yahweh ay marunong magbigay, at the end of the day, may karapatan din siyang kumuha kung ito po gugustuhin niya. At sana ay matuto po tayo. Hallelujah. Now, ang pamagat po ng aral ng ating rabay ay tabi-tabi, tabi-tabi po. Kung maapakan man po ang ating mga paa, na sinasabi kong ating, dahil sinasama kong aking paa. Dahil ito ay para sa ating ikatututo. Lagi nating sinasabi, don't shoot the messenger. Now, ang pamagat po ng ating aral ay ang manghihimagsik. Malalim na Tagalog, sa English, the rebellious one. Siya po yung manghihimagsik. Now, according to the Merriam-Webster Dictionary, ang ibig sabihin po ng rebellious o manghihimagsik yung patuloy na tumutuligsa at sumasanggalang sa kinauukulan. Siya yung laging kumukontra at disobedient sa kanyang amo o sa kanyang mga magulang kung siya man ay anak. Now, tanong, sino kaya ang pinapatungkulan ng aral ng rabay? Uli, ang lagi nating sinasabi, tabi-tabi, kung ito'y para sa atin, tanggapin natin ang aral ng rabay. Ang lagi nating sinasabi, warning comes before destruction. So, talasasin natin ang kwento ng rabay. Simulan po natin dito sa Ezekiel, chapter 3, verse 17. Now, sabi po niya, ang lagi nating sinasabi, sulat po ninyo para tayo po'y matuto, may pangaral natin sa ating mga mahal sa buhay. Ezekiel chapter 3 verse 17 and 18, sabi niya, itong kwento, anak ng tao, ginawa kitang bantay. Now, sabi niya, sinong kanyang kinakausap? Yung ginawa niyang bantay, parang ako, ginawa niyang mga ngaral, para sa mga magulang, ginawa silang magulang ng kanilang mga anak. Sa mga lolo at lola, ginawa silang mga lolo at lola, meaning sila yung mga nakakaalam kung ano yung mabuti. Kaya tatawagin sila mga bantay. Sabi niya, kayong mga bantay, sasabi niya sa sangbahayan ni Israel, o sa kanya-kanyang sangbahayan. Sa akin, sa sangbahayang itinarayo na sa ating asimbliya, sa inyong kanya-kanyang tahanan, sa sangbahayan ninyo, sa inyong kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang pamilya. Kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Anong sabi niya? Ipanguna mo. Ibigay mong babala. Ayan. Kapag ginawa natin ang isang bagay na hindi natin alam, ay pwede tayong sabihin, ignorance of the law. Pero mayroon pa rin kasabihan. Ignorance of the law doesn't mean you are exempted. Excuses no one pa rin. Pero mas mabuting malaman mo yung kwento, sabi niya, sa mga bantay, ang aking ipinasasabi ay sabihin ninyo. Kaya obligasyon namin ng mga bantay, kayong mga magulang, ibigay niyong responsibilidad sa inyong mga puso, na ito'y responsibilidad ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, kung kayo po yung mga lolo't lolo na. Sabi niya, ang kanyang gustong ipakahulugan, ito. Pagka aking sinabi sa masama, sino yung masama? Yung manghihimagsik, yung rebellious. Pagka aking sinabi sa masama, yung manghihimagsik. Pagka aking sinabi sa manghihimagsik, ayan, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Now, sino daw yung mamamatay? Yung manghihimagsik.
Now, ibig niyang sabihin yung mamamatay dito sa lupa? Hindi po. Dahil alam natin na lahat tayo mamamatay. Therefore, hindi po yung kamatayan dito sa lupa ang sinasabi niya rito. Anong sinasabi niyang kamatayan? Kamatayan sa pangalawang kamatayan. Yung hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil sila daw ay manghihimagsik. Ayan, rebellious. Kaya sila ay tinatawag na masama. So pagka sinabi ko, sabi niya mangyawi na ang mga manghihimagsik ay mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya at nagsasalita ka man upang hikayatin ng masama o ang manghihimagsik mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao o manghihimagsik ay ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit, sabi niya, ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. So kapag tayo daw mga bantay, tayong mga magulang, tayong mga nanay at mga lolo't lola, pag hindi daw natin itinuro sa ating mga anak kung ano ang tama, at kung nakita natin ang ating mga anak, at hindi natin sila sinansala, at mamamatay ang ating mga anak, anong ibig sabihin ng mamamatay? Sila po'y itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pero sabi niya, ang kanyang dugo ay sisiyasatin sa ating mga kamay. Father, forbid. Ano po? Kaya, bilang mga bantay, bilang mga magulang, bilang mga lolo at lola, may obligasyon po tayo. At kung tayo naman, yung magkakasala, tatawagin din tayong mga manghihimagsik. Anong kabayaran ng paghihimagsik? Ito ay kamatayan. So, talasasin natin ng kwento, ano po? Ang mga sulat na ibinigay ng ating rabay na ating babasahin para tayo matuto. Now, unang tirada ng rabay ay dito sa unang Samuel, chapter 15, verse 23. Ayan. Bakit itinuturing na malaking pagkakasala ang panghihimagsik? Ayan. Unang Samuel, chapter 15, verse 23. Ayan. Unang Samuel, chapter 15, verse 23. Ito po ang sabi. Yan. Unang Samuel 15:23, sabi niya, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panguhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga imahe. Now, ano daw ang katumbas ng paghihimagsik? Para ka daw sumasamba sa mga ribultong nilarawan na kapalit ni Amang Yahweh. So, ito raw ay kasama sa paghuhula, meaning yung ikaw ay sumasangguni sa mga espiritu. Ang paghihimagsik, sabi niya, ay kahalintulad sa kasalanan sa panguhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga imahe at sa mga tirap. Bakit? Dahil sa iyong itinakwil ang salita ni Amang Yahweh, ay kanya namang itinakwil ka upang wag ka nang maging hari. So ito yung kwento ni Saul. Pero bagaman ito yung kwento ni Saul, ito ay patungkol din sa lahat ng mga manghihimagsik. Bakit? Dahil tinatalikuran nila yung nagbibigay sa kanila ng buhay. Kaya ang sa kanila ay mapupunta, balang araw ay ang kamatayan. Tinatalikuran daw natin kung tayo yung maghihimagsik ang buhay na ibinigay sa atin. Yung ipinangako na buhay na walang hanggan, tinatalikuran natin. Ang pagtalikod, katigasan ng ulo, yung continuously defying the authority, yung tayo po'y tumutuligsa doon sa nagbigay sa atin ng kautusan. Ano po? Kaya sana, anong sana ko, yung patuloy na tumutuligsa, yung minsang magkasala ay, o kumbaga, ma-excuse. No po, dahil minsang nagkasala, hindi niya alam probably. Pero yung patuloy na nagkakasala, alam mong araw ng pagsamba, pero nasaan ka? Naghahanap buhay ka, o kaya wala ka sa sambahan. Wala ka naman sa bahay na nakikinig. Nasaan ka? Nasa pasyalan. Yan, nasa mall. Nasa bakasyon. Okay lang kung nasa bakasyon. Pero pag araw ng pagsamba, tumigil kayo sa pamamasyal at makinig naman kayo ng kwento. Ano po? Pag-usapan natin kung anong mga salita ni Amang Yahweh.
Ano po? So, tignan natin kung ano yung mga nasasalangsang natin. Puntahan natin ang mga kwento na binigay ng rabbi na baka ito'y matulad sa atin, one way or the other, nakakasalangsang pala tayo. Ano po? Simulan natin dito sa aklat ng Devarim or Deuteronomio, chapter 9. Deuteronomio chapter 9 verse 7, 8, and chapter 7 and 8. Yan, Deuteronomio chapter 9 verse 7. Alalahanin mo, wag mong kalimutan kung paanong minungkahi mo sa galit si Amang Yahweh mong ama sa ilang mula ng araw na kayo umalis sa lupain ng Ehipto hanggang sa kayo dumating sa dakong ito'y naging mapanghimagsik kayo laban kay Amang Yahweh. Sabi niya, kayo'y naging mapanghimagsik. You defy the authority. Kayo ay, anong sabi niya? Minumungkahi. Sa bawat pagtalikod daw natin, sa hindi pagsunod sa kautusan ni Amang Yahweh, minumungkahin natin si Amang Yahweh sa galit. Imagine niyo na tinutuyan natin si Amang Yahweh na magalit sa atin. Bakit? Harap-harapan. Anong ibig kong sabihin? Alam natin na ito'y kanyang kautusan, pero harap-harapan nating tinutuligsa. Parang sinasabi natin hindi tayo takot kay Amang Yahweh. Ouch. One way or the other, Ganon ang nangyayari sa atin. Now, kung ito may nagagawa po natin, tayo po ay magkaroon ng pangunawa. Dahil sabi ng Amang Yahweh, kayo ay naging mapanghimagsik laban kay Amang Yahweh. Tayo daw ay nagiging mapanghimagsik. Verse 8. Gayon din sa Horeb na inyong minungkahi si Amang Yahweh sa galit. At si Amang Yahweh ay nagalit sa inyo na kayo'y sana'y lilipulin. Anong sabi niya? Kayo'y lilipulin. Now, yung patuloy na paggalit nila kay Amang Yahweh, sa patuloy na sila'y nagkasala. Anong nangyari at the end of the day? Sa loob ng 40 years, pinahintulutan ni Amang Yahweh na mamatay lahat. Yung mga matitigasin ng ulo, yung continuously defies the authority, yung tumutuligsa at hindi sumasang-ayon sa kautusan ni Amang Yahweh. For 40 years, namatay po yung 600,000 maliban kay Caleb at kay Josue. Yun yung mga sinasabing mga manghihimagsik. Hindi sila nakarating sa lupaing pangako. Hindi sila nakarating doon sa kapahingahan ng Ama. Now, kung mapapansin natin, may pattern yung nangyari doon sa ilang. Sa loob ng 40 years, sinubukan sila ni Amang Yahweh. Ito ipaparallel natin sa buhay natin dito sa lupa. Kung gaano katagal yung 4 years natin dito sa lupa, that will be it. Yung mga mapanghimagsik doon sa 40 years, anong nangyari sa kanila? Hindi sila nakarating doon sa ipinangakong lupa. Yung sinasabing kapahingahan. Hindi sila nakarating sa Kanaan na lupang pangako. Anong nangyari? Pinatay sila sa ilang. So, ikukumpara natin na yung lupang pangako ay yung buhay na walang hanggan. Dahil sa hindi pagsunod sa kautusan at yung patuloy na pagtalikod, yung patuloy na pagtumining, patuloy, paulit-ulit na pagtalikod. Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Father, forbid. Huwag naman sana mangyari sa atin. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Chapter 9 verse 16, ibababa ko, sabi niya dito, at tumingin ako at narito, kayo'y nagkakasala laban kay Amang Yahweh ninyong ama. Kayo'y nagsigawa para sa inyo ng isang guyang binubo. Kayo'y lumihis na madali sa daan na iniutos sa inyo. Nung sabi niya, kayo'y gumawa ng inyong sariling guyang binubo, meaning kayo'y gumawa ng inyong sariling sinamba. Now, anong kahalintulad nito sa ating panahon? Kung nung panahon ng mga Israelita ay sila'y gumawa ng kanilang guyang ribultong sinamba, ano naman ang katumbas nito sa ating panahon? Katumbas nito sa ating panahon ay yung ating mga trabaho na hindi natin maiwanan, na mas gusto po nating maglingkod sa ating mga trabaho kaysa pagsilbihan si Amang Yahweh. Yun ang ating sinasamba sa ating panahon.
Ano pa? Yung mga anik-anik natin na gusto nating matupad. Mas pinapahalagahan natin yung mga bagay na gusto natin dito sa ibabaw ng lupa kaysa yung gawin ng kautusan ni Amang Yahweh. Yun ang ating ginagawang mga pagsamba. Ginagawa nating Elohim. Bakit? Sila yung nauuna sa atin. Bakit? Ang ating kautusan ay sinasabi na mahalin natin si Amang Yahweh ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Pero sa ating buhay sa ngayon, sino una saan ang ating buong puso, buong lakas at buong kaluluwa? 1, it's either ang pamilya mo. 2, ang trabaho mo. 3, ang asawa mo. 4, ang mga anik-anik mo sa buhay. 5, ang mga pangarap mo. Ito ang nauuna sa puso natin. Nasaan si Amang Yahweh dito? Wala. Kailan lang natin naalala si Amang Yahweh? Kapag tayo umiiyak na. Kapag we hit the bottom, saka natin naalala si Amang Yahweh. Abay mga kapatid ko, mapalad tayo kung sa pag-abot natin sa bottom, maalala tayo ni Amang Yahweh. What if, kapag tayo nasa ilalim at tayo tumawag, hindi tayo dinggin ni Amang Yahweh. Bakit? Nakalimutan na ba natin yung aral sa Isaiah chapter 1 verse 18? Na dahil ako'y tumawag pero walang nakinig sa inyo. Pag dumating ang bagyo, dumating ang sakuna, dumating ang problema sa buhay ninyo, tatawag kayo sa akin, sabi ni Amang Yahweh, pero hindi ako sasagot. Huwag nating hintayin mga kapatid ko, Kung tayo man po'y mapanghimagsik sa ating Ama at Elohim, na katulad ng bayang Israel, huwag nating ipagpatuloy. Baka tayo po'y makita ang ating sarili sa galit ng Ama, na tayo po yung recipient ng kanyang galit. Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 9 verse 16. Ito pang dagdag. Ngunit sila at ang aming mga magulang ay nagsigawa ng may kapalaluan at nagpatigas ng kanilang leeg at hindi dininig ang iyong mga utos. Now, sinong binabanggit dito? Again, ng bayang Israel. Paulit-ulit na nagkakasala ang bayang Israel. Ipinapangaral sa atin. Dahil hindi lang po tayo minsan nagkakasala. Kung minsan paulit-ulit din natin ginagawa. Kailan tayo nangangako? Every time na may mangyayari sa atin, nangangako tayo sa ating sarili na tayo na po'y magbabago, hindi na mauulit, pero pagkaraan ng ilang buwan, 1 taon, 2 taon, nasaan yung pangako? Balik na naman tayo sa una. May mga kapatid ko, para lang tayong sirang plaka, Para lang tayong sirang plaka. Hindi tayo natututo. Sabi niya, nagpatigas ng kanilang leeg at hindi dininig ang iyong mga utos. They defy the authority. Defy. Hindi nila sinusunod o kanilang sinasalangsang o dinidisobey ang kautusan ni Amang Yahweh. At nagsitanggi na magsisunod ni hindi man inaalala ang iyong mga kababalaghan na iyong ginawa sa kanila, kundi nagpatigas ng kanilang leeg. At sa kanilang paghihimagsik ay naghalal ng isang pununong kawal upang magsibalik sa kanilang pagkabihag. Ngunit ikaw amang ama, ngunit ikaw ay ama na madaling magpatawad, mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan at hindi mo pinabayaan sila. Hallelujah. Sana mangyari din ito sa atin. Sabi niya, dahil sa kanilang paghihimagsik, sabi niya, pinatigas nilang kanilang mga lieg. Pero sabi niya, mabuti na lang, sabi niya, ikaw ay Ama at Elohim na madaling magpatawad, mapagbiyaya. Ganun po si Amang Yahweh. Pero wag po nating punuin ng salop. Wag po nating punuin ng salop. Dahil ang salop ay napupuno. Kung tayo man po'y mapanghimagsik. Alam nyo, ang laging binabanggit ng rabbi sa mga aral po niya, yung kanyang Sabat. Alam po ninyo, ito yung pinakaunang nilalabag natin. One way or the other. Ito yung pinakaunang nilalabag natin. Dahil kapag
yung pinakauna at pinakasimple na magagawa sana natin na may papangako natin sa ating sarili, alam nyo, mas madaling sunod. Yung mga susunod po doon, madali na lang pong sundin. Ano po? Madali na lang pong sundin. Pero yung pinakasimple, at ito pa yung dahilan para tayo makapagpahinga sa ating mga sarili. Ito po, alam po ninyo, nag-drive nga lang ako kanina ng 10 hours. Hanggang ngayon, masakit pa rin yung aking katawan. Ako'y umidlip kanina, pero kulang pa rin yung tulog ko. Now, imagine ninyo yung inyong mga physical na katawan na hindi magpapahinga at patuloy na maghahanap buhay for 24 at ng 7 araw, should I say. Ginawa po ang Sabat para sa tao. Para ipagpahinga ng ating mga physical na katawan at ang ating mga kaluluwa. Pero parang ayaw natin. Ito para sa ating ikabubuti pero inaayawan natin. Para bang kulang yung 6 na araw sa paghahanap buhay para sa ating pamilya. Bay mga kapatid ko. Sobra-sobra po yung 6 na araw. Itataas ko ang kamay ko. 9 na buwan lang po akong naghahanap buhay. 9 na buwan lang po naghahanap buhay. At Lunes lang hanggang Biyernes ng aking hanap buhay. Pero salamat kay Amang Yahweh. Maayos ang aming pamumuhay kahit papaano. Ano po, ganun din ang aming mga anak. Napalaki namin po sila. Pinalaki po sila ng Amang Yahweh ng maayos. At ito po yung pasasalamat. Bakit? Dahil kahit papaano, pinipilit namin na gawin ang kalooban ng Ama. Sa atin, kayo, nakaranas na kayo. Ang ginagawa nyong araw at gabi, gabi ang araw, ginawa ko yun ng panahon ko, pero walang nangyari. Pero nagsimula akong gawin ang kalooban ng Ama, abay, unti-unti gumaan ang buhay. Hindi po kailangan na tayo po'y maghahanap buhay na 24/7. Hindi po kagustuhan ng Ama yung ginagawa natin. Ano po? Sunod na kwento. Deuteronomy chapter 21 verse 18. Ayan, Deuteronomy chapter 21 verse 18. Ito po ang dagdag. 21:18. Kung ang isang anak na lalaki, kung ang isang ama o lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, tabi-tabi, kayong mga anak na nakikinig, kung kayo daw ay mapanghimagsik, meaning hindi nyo sinusunod yung mga magulang. May sinasabi si tatay, may sinasabi si nanay, pero parang mas mataas pa ang boses ng anak kaysa sa magulang. May inuutos si nanay, may inuutos si tatay, pero parang kayo yung mas marunong sa buhay. Imbes na kayo ang gumawa, inuutusan din yun yung mga magulang. Nagdadabog kayo kung kayo inuutusan. Kung makatingin kayo, kala nyo, kakainin nyo kami ng mga buhay. Yan yung mga anak na mapanghimagsik. Father, forbid. Wala naman sanang nakikinig sa mga anak natin na mayroon. Pero kung mayroon man, ikaw anak na mapanghimagsik, alam nyo kung anong ginagawa ng panahon ng mga Israelita? Eto, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng kanyang ina. At bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila. O kapag pinarurusahan o pinapagalitan at itinatama ng kanyang mga magulang at siya'y hindi sumusunod, patuloy siyang nagiging mapanghimagsik, hindi niya sinusunod ng kanyang mga magulang, patuloy niyang dinidefy ang kanilang mga salita na sinasabi sa kanya, anong gagawin? Ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matatanda sa bayan at sa pintuang bayan ng kanyang puok at kanilang sasabihin sa mga matatanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyong dinggin ng aming mga tinig, siya'y may masamang pamumuhay. Anong gagawin sa kanya? Siya po'y babatuhin hanggang sa mamatay. Now, ito po'y physical na pangyayari doon sa panahon ng mga Israelita. Now, ano ang parallel nito sa atin? Ang parallel po nito yung spiritual na meaning. Na kung tayo po ay patuloy na dinidefine natin ang ating Amang Yahweh na nagbibigay ng kautusan, patuloy po tayong nanghihimagsik. Ang kabayaran din po ay kamatayan. Pero hindi lang kamatayan sa physical na katawan, kundi kamatayan sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Ano po? Kaya kayo mga bata kayo, matakot kayo sa inyong mga magulang.
Matakot in the sense, sundin nyo sila. Dahil ang pagkatakot ninyo sa inyong mga magulang ay siya ring pagkatakot kay Amang Yahweh. Yung paggalang ninyo sa inyong mga magulang ay siya ring paggalang ninyo kay Amang Yahweh. Ano po? Kaya nga nasusulat sa ikalamang utos, igalang mo ang iyong ama at iyong ina at ito ang unang utos na may pangako. Ano po? Kaya kayong mga bata, makinig kayo sa mga magulang ninyo, makinig kayo sa mga lolo't lola ninyo. Kung ayaw nyong magalit si Amang Yahweh sa inyo balang araw. Salmo chapter 66 verse 7. Salmo 66:7. Kaya tayo po ay matuto Matuto tayo sa aral. Salmo 66:7. Siya ay nagpupuno ng kanyang kapangyarihan magpakailanman. Papansinin ng kanyang mga mata ang mga bansa. Huwag mangagpapakabunyi ang mga manghihimagsik. Hindi daw magtatagumpay yung manghihimagsik. Huwag siyang magpakasaya, sabi niya rito. Ibig sabihin huwag siyang magpakasaya dito. Dahil at the end of the day, ano man ang ginagawa niya rito pagsasalangsang at panghihimagsik, sa araw ng paghuhukom may kabayaran. Tayo po ay matuto Warning comes before destruction. Sumunod na kwento. 78 verse 8. Salmo pa rin. 78 verse 8. Huwag maging gaya ng kanilang mga magulang na may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi. Isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang puso ay hindi tapat sa Ama. Ang sinasabi dito ay huwag daw nilang gayahin yung kanilang mga magulang. Sino yung kanilang mga magulang? Yung mga namatay sa ilang. Yun ang laging sinasabi. Pag sinabing mga magulang, sila yung mga mapanghimagsik sa ilang. Yung mga iniahon sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Bakit? Bakit ito palaging sinasabi yung mga magulang sa ilang? Dahil ito ang kahalintulad sa ating panahon. Yung pagkaahon nila sa Ehipto ay kahalintulad nito sa atin nung tayo po'y mabautismuhan at ialis ng Ama mula sa pagkabuhay ng sanlibutan sa buhay na ipinangako niya sa atin. Yun po yung pagkakaparallel niya. Kaya kung makikita natin kung sino man mga pinatay doon sa ilang ay siya ring papatayin dito sa ating panahon sa araw ng paghuhukom. Yun po yung parallelness kung bakit kailangan nating basahin ang ating Biblia. Kasi kung anong ginawa ng mga magulang sa ilang, ay siya rin ginagawa nating tao pagkatapos na tayo po'y piliin ng Ama na mabautismuhan sa pangalan ng kanyang Ama. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Yun po yung yung parallelness. Ang sino mang mapanghimagsik doon sa ilang ay hindi nakarating sa lupang pangako. Sa ating panahon din, ang sino mang mapanghimagsik matapos na tayo po'y piliin na manampalataya. At the end of the day, hindi rin po tayo makakarating sa kaharian ng Ama na ipinangako niya sa atin na mananampalataya. Ano po? Kaya sabi niya rito, wag silang maging gaya ng kanilang mga magulang na mapanghimagsik, na may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi. Isang lahing dinaglagay ng matuwid sa kanyang puso at ang kanilang puso ay hindi tapat kay Amang Yahweh. No, pag sinabing hindi tapat, meaning may pag-ibig pero hindi tapat, hindi puro. Hindi solid yung kanyang pagkakapananampalataya. Naaalala lang natin si Amang Yahweh pag tayo po'y maayos. Tanong natin sa ating sarili, sa loob ng isang araw, naaalala ba natin si Amang Yahweh? Sagutin po ninyo sa inyong sarili. Dahil kung totoo po ang ating pananampalataya, alam po ninyo, sa isang nananampalataya, hindi po lilipas ang maghapon na hindi niya maaalala si Amang Yahweh. Sa paggising pa lang sa umaga, dapat nagpapasalamat na ang isang tunay na nananampalataya. Pag kumain, hindi niya nakakalimutan si Amang Yahweh. Paglalabas ng bahay, hindi niya nakakalimutan si Amang Yahweh. Ano po? Pag ihahatid yung mga anak, ang isang tunay na mananampalataya, laging nananalangin, hindi pwedeng hindi siya mananalangin, hindi niya maaalala si Amang Yahweh.
Dahil kung ito'y nakakalimutan po ninyo, abay mga kapatid ko, hindi tapat ang pananampalataya natin kay Amang Yahweh. Ano po, hindi tapat. Ang mga anak ni Ephraim ay gayong may sakbat at may dalang mga busog at nagsitalikod sa kaarawan ng pagbabaka. Hindi nila tinupad ang tipan ng ama at nagsitangging magsilakad sa kanyang kautusan. Ano sabi niya? Nagsitangging magsilakad. Defiantly. Knowledgeably. Meaning, alam nila ang kautusan pero sinalangsang nila. Hindi ba ito ginagawa din natin? Now, sino sa atin ang ignorance of the law? Ignorant of the law, should I say. Sino sa atin ang hindi nakakaalam sa kanyang kautusan? Alam natin ang kanyang kautusan. Exodus 20 verse 1 through 17. Memoryado natin. Kaya wala tayong excuse. Yung sinasabi na our ignorance were excuse and he blinked once. Now, wag natin gawing yung pagkakaligtas sa atin freedom para gawin ang ating kagustuhan na magkasala. Na meron tayong authority para gumawa ng pagsalangsang. Para bang sinasabi natin na mapagmahal si Amang Yahweh, okay lang sa kanya na ako'y magkakasala. Meron namang pagpapatawad. Abay, mga kapatid ko, narinig natin yung sinabi kanina sa Ezekiel. Warning ang ibibigay sa iyo. Pero after the warning, wag kang umasa na may pangalawang warning. What if wala ng pangalawang warning? Ano po? What if wala ng pangalawang warning? Ano po? Kaya patuto po tayo mga kapatid. Isaiah chapter 1 verse 23. Isaiah 1:23. Ito, dagdag. Ang iyong mga pangulo ay mapanghimagsik at mga kasama ng mga tulisan. Bawat isa'y umiibig ng mga suhol at naghahangad ng mga kabayaran. Hindi nila hinahatulan ang ulila o pinararating man sa kanilang usap ng babaeng bao. Now, sinong tinutulig sa rito? Ang kanilang mga pangulo. Ang kanilang mga bantay. Now, sino? Kami na nasa pamunuan. Kayo na nasa mga kapasidad ng mga magulang. Kapag hindi daw natin ginawa ang ating mga obligasyon, tatawagin tayong mga mapanghimagsik at mga tulisan. Opo. So, wag mo nyo sabihin na ang aral ay para lang sa inyo. Una po ay para sa mga pastor na nangangaral. Ako ay takot na mapagsabihan ng ama na ako'y mapanghimagsik. O ako'y tawagin niyang tulisan. Ako'y ginawa niyang caretaker ng kanyang asimilya sa Pilipinas. At ito'y pinanghahawakan ko ng may takot at panginginig. Bakit? Dahil katulad ninyo, gusto ko rin balang araw na makamtan ko ang buhay na walang hanggan. Yun ang hinihingi kong kapalit. Yung mga pagpapagal po dito sa lupa, ito'y ginagawa natin para masatisfy natin yung nagbigay sa atin ng katungkulan. Alam niyo, isipin natin na si Amang Yahweh ay CEO ng ating kumpanya. Siya ang nagbibigay ng ating sahod, siya ang nagbibigay ng ating trabaho, at the same time, siya rin ang nagbibigay ng means para tayo makapagtrabaho. Saan ka pa makakahanap ng CEO na katulad ng Amang Yahweh? Ibinigay sa iyo ang trabaho, at si Amang Yahweh din ang nagbigay sa iyo ng kalakasan para magtrabaho. Si Amang Yahweh nagbigay sa iyo ng katalinuhan para magawa mo ang trabaho. Si Amang Yahweh ang nagbigay din sa iyo ng means magampanan mo ang iyong trabaho. Now, bakit ka magdi-defy? Bakit ka magiging mapanghimagsik? Bakit mo sasansalain ang kautusan ni Amang Yahweh? Samantalang siya ang iyong CEO. Kung tayo nga, takot tayo sa ating mga boss, sa ating mga opisina. Takot tayo sa ating mga boss, sa ating mga trabaho. Bakit? Dahil baka tanggalin tayo sa trabaho. Pero hindi tayo takot kay Amang Yahweh. But if tanggalin din kaya tayo dito sa lupa, may magagawa ba tayo? Yung mga boss natin, tatanggalin lang tayo sa trabaho natin eh. Kung si Amang Yahweh tinanggal tayo dito sa lupa, wala na, kaput na. That's the end of our story.
Tandaan natin ang kwento yung sinabi ni Job. Si Amang Yahweh ang nagbigay, si Amang Yahweh ang kumuha. Now, kailan ito sinabi ni Job? Nang kinuha ni Amang Yahweh ang kanyang 10 anak at that instant. Nang kinuha ni Amang Yahweh ang kayamanan ni Job at that instant. Ha? Yung nangyari kay kapatid na Alfredo sa Barangay Negros, Amlan. Alam niyo yung sabi ng kapatid nating si Joel? Pinarusahan siya ni Amang Yahweh. Ha? Yun ang kanyang sinabi. At ito'y naramdaman ni Alfredo. Bakit? Dahil hindi daw ginagawa ni Alfredo ang kanyang katungkulan bilang dikon. Imagine ninyo na maramdaman natin na ang ibibigay sa atin ni Amang Yahweh ay parusa. Okay lang sana kung kumuha lang si Amang Yahweh ng isang gamit ng mga Alfredo family. Hindi, sinunog yung buong bahay. Totally na naging abo. Ha? Warning comes before destruction. Hihintayin ba natin na maging katulad natin sa kapatid na Alfredo? Father, forbid. Kaya kung kayo may maitutulong kay kapatid na Alfredo, ano po? Ibigay po natin yung maitutulong natin dahil kapatid po natin siya. Kinikilala ni kapatid na Alfredo at ang kanyang buong pamilyang kanilang pagkakamali. So we pray, makita ng Ama ang kanilang pagpupunyagi na maibalik ang kanilang pananampalataya at sila po'y manumbalik. Ito po'y aral sa atin. Si Amang Yahweh ang kukuha, si Amang Yahweh nagbigay, kaya may karapatan siyang kumuha. Ano po? Huwag nating hintayin na yung galit ni Amang Yahweh ay maramdaman natin. Ano po? Huwag nating hintayin na yung galit ni Amang Yahweh ay maramdaman natin. Isaiah 30, anong sinabi ko ba? Isaiah 1:23, Isaiah 30 verse 1. Isaiah 30 verse 1. Ito padagdag. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ni Amang Yahweh, na nagsisisangguni ngunit hindi sa akin, nag-aalay ng alay ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Ano sabi niya? Sa aba. Sa aba. Wo, sabi niya. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak. Sino ang mga tinutukoy dito? Yung mga mapanghimagsik na mga anak. Magmula sa pastor hanggang sa pinakamata. Anong sabi niya? Nagsisisangguni ngunit hindi sa akin. Nananampalataya tayo pero hindi dahil kay Amang Yahweh. Nananampalataya tayo sa trabaho natin. Nananampalataya sa ibang mga bagay hindi kay Amang Yahweh. Mas kinakatigan natin ang ating hanap buhay, ang ating asawa, ang ating pamilya, kaysa yung pagsunod kay Amang Yahweh. Anong sabi ng Amang Yahweh? Sa aba. Kawawa kayo, sabi ng Amang Yahweh. Kawawa sila, sabi ng Amang Yahweh. Bakit? Kung hindi mo kakampi si Amang Yahweh, kaaway mo. Now, sino ang gustong maging kaaway si Amang Yahweh? Sino ang may gustong kaaway? Ang gumawa ng langit at lupa na pwedeng kumuha ng ating buhay at that instant. Talasin natin mga kapatid, ito po hindi biro-biro. Verse 2, ang nagsisilakad na nagsisisulong sa Ehipto at hindi nagtanong sa aking bibig upang magpalakas sa lakas ni Faraon at magsitiwala sa lilim ng Ehipto. Meaning, nang nangailangan ng bayang Israel, kanino sila tumawag? Sila'y pumunta sa Ehipto. Sa ating panahon, saan tayo humihingi ng ating saklolo pag tayo may pangangailangan? Hindi ba sa tao? Hindi ba sa ating kalakasan? Hindi ba sa ating mga boss? Hindi ba sa ating mga hanap buhay? Abay mga kapatid ko, si Amang Yahweh po yung ating tulong at the end of the day. Buti pa nga si Sia, yung anak ni Sia, yung bata. Mabuti pa yung bata. Abay, mas matalino yung bata kaya sa atin. Yung bata, every time na may mga problema sa kanila, ang una niyang sinasabi, mag-pray po tayo mama, mag-pray po tayo grandma. Mabuti pa yung bata, marunong. Tayo, kanino tayo nagtitiwala? Ano po? Pinagtitiwalaan natin ang lahat maliban kay Amang Yahweh. Anong tawag sa atin? Mapanghimagsik na mga anak. Mapanghimagsik daw po tayo. Anong tawag dito mapanghimagsik? Ano pang pwede nating
isama sa sa salitang mapanghimagsik, walang walang puri, kumbaga persona non grata, yan. Walang anong tawag dito sa walang puri, persona non grata, walang utang na loob, ayan. Yun po ang pwede pa nating i-define sa mapanghimagsik, walang utang na loob. Tayo po yun. Dahil kung titingnan po natin, lahat ng ating pag-aari galing kay Amang Yahweh. Pero at the end of the day, hindi nga natin maalalang pasalamatan si Amang Yahweh. Pag-araw ng kanyang pagsamba, wala tayo. Pag-araw ng kanyang pista, nasaan tayo? Alam nyo, ang tuwa-tuwa natin pag tayo po'y sumasahod, bakasyon dito, bakasyon doon. Naalala ba natin kung sino nagbigay ng ating sahod? May kapatid na nangangailangan, pero sabi mo, magbabakasyon ako. Inipon ko ito para sa sarili ko. Hindi mo nga nakalimutan magbigay ng ikapo. Wala ka na ibibigay kapag love offering. Tapos sasabihin mo, mahal mo si Amang Yahweh. May kapatid ko, nagmumula sa bibig mo nung sabi niya, ano mang lumabas sa ating bibig at the end of the day, yun ang gagamitin para ihatol sa atin. Abay mga kapatid ko, baka tayo pa'y mapagbintang ang mga sinungaling. Hindi po natin pwedeng sabihin mahal natin si Amang Yahweh, pero tayo po'y nagkukulang sa ating mga gawa. Ano po? Ang bibig ay nauhuli sa isda. Isaiah 30 verse 8. Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato, at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Ang alin? Alin ang isusulat? Sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na mga anak na hindi didinig ng kautusan. Ano daw ang isusulat sa titik na bato? Ang mga mapanghimagsik na bayan. Ang mga mapanghimagsik na mga anak. Tayo po yun. Meaning, hindi daw kakalimutan ni Amang Yahweh ang ating paghihimagsik kung patuloy po nating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay. Maliban lamang po kung tayo po humingi ng kapatawaran, pero until then, nakasulat po siya sa bato. Until then, nakasulat po siya sa mga bato. Kaya kung sila po'y makakarinig ng aral na inaaral ng rabay mula sa kanilang mga pastor, itong sinasabi nila na nagsasabi sa mga tagakita, huwag kayong magmalas at sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng matwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay, manghula kayo ng mga mandarayang bagay. Ayaw nila na sila'y nasisermonan. Ayaw nila na natutuligsa ang kanilang mga gawa. Kaya nagagalit sila sa mga pastor. Nagtatampo sila sa mga nangangaral. Bakit? Baka daw, para daw bang sila yung sinisermonan? Yes! Tayo nga yung sinisermonan. Kung ikaw kapatid ang nasisermonan, good for you. Bakit? Gusto ng Ama na matuto tayo bago maging huli ang lahat. Tandaan natin ang kwento, kung mahal natin ang ating mga anak at nakita natin sila nagkamali, itinatama natin sila. Yes! Yes! Ganon si Amang Yahweh sa atin. Huwag niyong hintayin na huwag nang kumibo si Amang Yahweh sa atin. Na pag nakikita ni Amang Yahweh na tayo gumagawa ng masama, parang baliwala na lang kay Amang Yahweh. Bakit? Matakot tayo pag gano'n na nangyari. Meaning wala nang pakialam si Amang Yahweh sa atin. That is the end of our journey. That is the point of no return. Bakit? Wala na ang banal na Espiritu ng Ama sa atin. Umalis na sa atin. Ibinigay niya na tayo sa demonyo. Father, ya forbid. Huwag naman sana. Ano po? Father, ya forbid. Kaya, anong dapat mong gawin? Mapanghimagsik, humiwalay kayo sa daan. Lumihis kayo sa landas. Sabi niya, papaglikatin ninyo ang banal ng Israel sa harap namin. Lumihis kayo sa daan, sabi niya. Lumihis tayo sa daan. Yes, alam natin ang katotohanan, pero ayaw natin gawin. Tayo ang umaayaw. Tayo ang umaayaw. Hindi nakalimot si Amang Yahweh na magbigay ng aral. Hindi nakalimot ng rabay, maski saan ako naroroon, nagpapadala siya ng aral. Maski ako'y pagod, inaantok ako, pero
yung kagustuhan ko na matuto, bakit gusto ng rabbi na ibigay ang aral na ito? Ano po? Ha? Kaya lagi kong hinihiling sa rabbi na palakisin niya ako at ang aking magiging bayad at the end of the day. Ha? Ang buhay na walang hanggan. Ha? Yung kagalingan ng aking asawa, pinagpapasalamat ko. Sabi ko, Amang Yahweh, sabi ko, kailangan ko na makakatulong sa aking gawain yung binigay mo. Kaya pagalingin mo ang asawa ko. See? Napakabait po ni Amang Yahweh, mga kapatid. Napakabait po niya. Ha? Ito ang sabi po niya, Isaiah 65 verse 2. Isaiah 65 verse 2. Ito ang sabi niya. Isaiah 65 verse 2. Aking iniunat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan. Anong sabi naman niya? Maghapon, sabi niya magmula sa pagsikat ng araw nga sa paglubog, nakaunat ang aking kamay. Saan? Sa mapanghimagsik na bayan. Naghihintay sa mangyawi, mga kapatid ko. Huwag niyong sabihin na hindi mabuti sa mangyawi. Huwag mong sabihin na nagpaparo. No. Mapagmahal si Amang Yahweh. Mapagmahal si Amang Yahweh. Bakit? Maghapon sa aking iniuunat ang aking mga kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip. Mapanghimagsik na bayan, mapanghimagsik na lingkod. Yan. Tayo yun. Hindi lang ang bayang Israel. Nung panahon nila ito, nung panahon natin, tayo ngayon ang sinisermonan ng rabay. Ano po? Wala tayong excuse. Alam nyo, kapag tayo po'y gumagawa ng mabuti at maayos, wala tayong hinanakit sa nagsesermon. Wala tayong hinanakit doon sa nagsasalita. Bakit? Sumasang-ayon tayo dahil tama naman ang sinasabi niya. Aral ito ng rabay, hindi aral ng pastor. Hindi ito galing sa kanyang sariling bibig. Binabasa niya ito sa Biblia, kaya huwag niyong sabihin na ito'y aral ng pastor. Walang salitang pastor na ginamit niya, kundi dito sa pagpapaliwanag lamang ng binasang aral. Ha? Bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan na naghahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laro. Sabi niya, nagmumungkahi sa akin ng mukhaan. Blatantly, sabi niya. Ha? Anong ibig sabihin ng blatantly? Alam natin ang kanyang kautusan na sinasalangsang natin pero parang hindi tayo takot. Yun ang ibig sabihin ng mukhaan. Ha? Alam natin na nakatingin sa Amang Yahweh sa atin. Therefore, alam din natin na sinasalangsang natin ang kanyang kautusan pero wala tayong takot. Wala tayong takot. Ang lagi nating iniisip, na mapagpatawad siya. Yes, mapagpatawad siya man Yahweh. Huwag niyong punuin ng salot. Sabi ko nga, Fernando po Jr., huwag niyong punuin ng salot. Dahil kapag napuno ang salot, maging si Fernando po, alam niya, dapat ka nang kalusin. Father ya forbid. Ano po? Father ya forbid. Jeremiah chapter 4 verse 16. Father ya forbid, mga kapatid ko. Bago dumating ang parusa, tayo po'y magbalik loob. Itigil natin ang ating paghihimagsik. Sino ang makakatayo sa galit ni Amang Yahweh? Sino ang makakatayo? Jeremiah chapter 4 verse 16. Inyong banggitin sa mga bansa, narito, inyong ibalita laban sa Jerusalem. Saan? Sa mapanghimagsik na bayan. Na ang mga bantay ay nanggagaling sa malayong lupain at inihihiyaw nila ang kanilang tinig laban sa mga bayan ng Yehuda. Ano ang kanilang tinig? Laban. Meaning, pinadala sila ni Amang Yahweh laban sa mapanghimagsik na bayan. Anong ibig sabihin nito sa atin? Magpapadala si Amang Yahweh ng mga bagay sa buhay natin na ito'y magiging laban sa atin. Laban sa trabaho, laban sa pamilya, laban sa mga anak. Meaning ito yung mga siphayo, mga problema, mga daing, mga paghihinagpis. Father ya forbid. Huwag naman sana. Ano po? Huwag niyong hintayin. Huwag niyong hintayin ang galit ng Ama. Dahil walang makatatayo sa galit ni Amang Yahweh. Ano po? Kaya tayo na mapanghimagsik na mga lingkod,
panghimagsik na mga piniling sangbahayan ng Ama. Tandaan ninyo, tandaan natin, tayo ay pinili sa sangbahayan ng ating Ama. Tayo ang kanyang bantay sa ating mga sangbahayan. No wonder, alam po ninyo, kung bakit hindi magiging mabuti ang ating samahan sa isang pamilya. Dahil may kulang. Nakakalimutan natin si Amang Yahweh. Nakakalimutan natin si Amang Yahweh. Subukan ninyo na buong pamilya ay maglingkod kay Amang Yahweh. At ako mismo magsasabi na kanyang piniling lingkod na magsalita sa inyo. Payapa at magiging maayos ang buhay. Bagamat maski talbos ng kamuti at tuyo ang nakahain sa hapagkainan, ito po'y masarap at nakakatuwang kumain. Hindi po nasusukat sa material na bagay ang pagpapala ng Ama. Ano po? Nasa kapayapaan, nasa kaligayahan, at nasa pagpapalang buhay na walang hanggan. Ano po? Yun ang maayos na buhay. Yung walang bangayan, walang nag-aaway, maayos ang lahat, walang may sakit, kahit papaano kumakain ng 3 beses ang araw. Ano po? Verse 17, tutuloy ko, anong binasa ko kanina? Jeremiah chapter 4 verse 16, ibaba ko sa verse 17, sila'y gaya ng mga bantay sa parang laban sa kanyang sapalibot, sapagkat siya'y naging mapanghimagsik laban sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Anong sabi niya? Sa palibot. Sa palibot daw ng iyong buhay ay may kalaban. Sa trabaho, sa pamilya, saang lugar ka man pumunta, dala-dala mo ang galit ni Amang Yahweh. Abay, sino ang makakatayo? Sabi ko nga, sino ang magtataas ng kamay para maging kagalit ni Amang Yahweh? Sabi niya, napapalibot. Katulad nila'y napapalibutan ang kalaban. Katulad daw po natin na mga mapanghimagsik, darating ang araw ang mga kalaban ay nakapalibot sa iyo. Asawa mo, kaaway mo. Mga anak mo, kaaway mo. Mga mahal mo sa buhay, kaaway mo. Boss mo, kaaway mo. Lahat. Hindi magiging maayos sa iyo. At higit sa lahat, Father, forbid, ang kalusugan mo, kaaway mo. Nadapuan ka ng sakit. Nawawalan ka ng trabaho. Kaaway mo pa asawa mo, kaaway mo pa yung mga anak mo. Abay, kapatid ko, ito bang gusto mong buhay? Huwag nating tuksuhin si Amang Yahweh, mga kapatid. Huwag nating tuksuhin si Amang Yahweh. Huwag nating, anong tawag dito? Huwag nating mungkahiin. It's a bitter word. Huwag nating mungkahiin sa galit si Amang Yahweh. Pero anong sinabi ng mga tao dito? Chapter 5 verse 23. Ganitong sinasabi ng Amang Yahweh sa kanila, kayong mapanghimagsik, sabi niya, katulad nyo ay ang mga kaaway nyo ay nasa palibot. Pero itong sinabi nila, 5:23 ng Jeremiah. Ngunit ang bayang ito ay may magulo at mapanghimagsik na puso. Sila'y nanghimagsik at nagsilaon. Pero nung sabi niya, may magulo at mapanghimagsik na puso. Hindi daw niya ininda. Hindi sila nagbalik loob. Now, gagayahin ba natin ang bayang Israel? Na bagamat tayo ay winawarningan na, pinagsasabihan na, sinesermonan na, wala tayong pagkatuto. Padre, forbid. Ang lagi kong pinapanalangin, mga kapatid, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Ezekiel chapter 2 verse 3. Ito, Ezekiel chapter 2 verse 3. Ezekiel chapter 2 verse 3. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ni Israel.
sa mga bansa na mapanghimagsik, na nanghihimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang ay nagsisalangsang laban sa akin hanggang sa araw na ito. Alam nyo, kapag may binibigay na aral ang Ama, alam nyo, nag-iisip ako palagi sa aking sarili kung ano yung bearing ng aral. At ang lagi kong pinapangarap, dinadalangin, sana may matuto. Sana sa bawat aral may matuto. Dahil sayang ang aral na ibinibigay ng Ama. Sayang ang binibigay na aral ng Rabay. Sabi niya, inuutusan kita na mangaral sa isang mapanghimagsik na bayan. Ang aral na ito po ay para sa atin. Sa akin. Dahil ako'y mapanghimagsik din nung una. Padre, forbid, wag naman na sanang magpatuloy. Ano po? Padre, forbid, wag naman na sanang magpatuloy. Minsan-minsan ako'y mapanghimagsik. Kaya sa lagi kong hinihingi, Padre, forbid, wag nang magpatuloy. Ano po? Verse 6. Parehong aklat, chapter 2, verse 6. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila. O matakot man sa kanilang mga salita. Bagaman maging dawag at mga tinik ang kasama mo, at bagaman ikaw ay tumatahan sa gitna ng mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita. O manlupay-pay man sa kanilang mga tingin, bagaman sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Ano sabi niya sa kanyang mga lingkod? Huwag kayong matakot. Sa mga padre di pamilya, huwag kayong matakot na mangaral. Sa mga lolo at lola, huwag kayong matakot na itamang yung mga apo. Huwag kayong matakot na itamang yung mga anak. Hindi nyo sila kaibigan. Mga anak nyo sila. Mga apo ninyo sila. Huwag kayong matakot. At kung kayong mga padre di pamilya at mga magulang, kayo nagkakasala, makinig kayo sa aral. At ako'y hindi takot sa inyo na kung kayo ay magkaroon ng hinanakit sa akin, so be it. Kung kayo'y matututo kayo at the end of the day, ako'y magpapasalamat sa Ama. Ano po? Ulitin ko, ito po'y aral sa atin, hindi aral sa aking bibig. Ibinigay ito na aral ng ating Rabay. Ano po? Verse 8. Ngunit ikaw, anak ng tao, dinggin mo kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang mapanghimagsik na gaya niyaong mapanghimagsik na sangbahayan. Nung sabi niya, ikaw na lingkod ng Ama. Ikaw na magulang. Ikaw na lolo at lola. Ikaw na anak. Huwag mong gayahin ang mapanghimagsik na bayan ng bayang Israel. Huwag mong sansalangin ang kautusan ng Ama. Huwag kang maging disobedient. Tayo'y maging isang mabuting anak. Yung mabuting anak, I'm sorry. Masunurin. Pag masunurin, ginaganap ang sinasabi ng ama at ng ina. Yung sinasabi ni mama, yung sinasabi ni papa, ginagawa natin. Bakit? Dahil tayo masunuring anak. Ganon din si Amang Yahweh. Ano po? Ganon din si Amang Yahweh. Masunurin din tayo kung ginagawa din natin ang kanyang kalooban at ang kanyang kautusan. Ano po? Masunurin din po ang itatawag sa atin. Sabi niya, ibuka mo ang iyong bibig at iyong kanin ang ibinigay ko sa iyo. Meaning, yung salita ng Ama ay mauunawaan natin. Yun po ibig sabihin, ibuka ang iyong bibig, meaning kakainin natin ang salita ng Ama, meaning mauunawaan natin. Maibubuhay natin. Katulad doon ng pagkain. Kapag kinain mo, naging bahagi ng katawan mo, naging bitamina sa iyong katawan na pampalakas. Ganon din yung salita ng Ama na ibubuhay din natin na ibinibigay niya sa atin para tayo matuto. Ano po? Ezekiel chapter 12 verse 2. Ito pa. Anak ng tao, ikaw ay tumatahan sa gitna ng mapanghimagsik na sangbahayan na may mga mata na maititingin at hindi sila nakakakita. May mga pakinig na may papakinig pero hindi nakakarinig. Sapagkat sila ay isang mapanghimagsik na sangbahayan. Father, forbid. Huwag tayong ganito. Nakikita daw natin pero parang wala tayong nakikita.
Napaparinggan daw natin, pero parang wala tayong naririnig. Meaning, wala tayong natututunan. Walang tumitimo sa ating mga puso. Parang narinig natin sa kaliwa, lumabas sa kanan. O narinig sa kanan, lumabas sa kaliwa. Abay mga kapatid ko, kung wala tayong natututunang aral, sayang ang aral. Sayang ang aral. Makailang ulit man akong mag-aral sa loob ng isang linggo pero wala kayong natututunan. Sayang ang aral. Bakit? Ang puso ninyo ay wala kay Amang Yahweh. Ang puso natin, kung wala tayong natututunan, ay nasa sanlibutan. Katulad ngayon sa aral na ito, hindi kayo mapakali. Ang focus ninyo, iniisip ninyo kung pagdating ng sahod ninyo, saan kayo pupunta, anong bibilhin ninyo, yung nalalapit na bakasyon ninyo, yung nalalapit na pupuntahan ninyo, yung nalalapit na gagawin ninyo. Wala. Wala ang puso nyo sa pagkikinig. Kaya wala tayong natututunan. Kaya ang sabi niya rito, sila ay mapanghimagsik na bayan. Father, ya forbid. Huwag naman po sana. Sila ay may mga mata pero hindi nakakita. Sabi niya Mang Yahweh. Sila ay may mga tenga pero hindi sila nakakarinig. Huwag naman sana. Kaya anong sabi niya, verse 3, kaya ikaw anak ng tao, sabi niya, maghanda ka ng dadala-dalahan sa paglipat. At ikaw ay lumipat sa araw sa kanilang paningin. At ikaw ay lumipat mula sa isang dako hanggang sa ibang dako sa kanilang paningin. Baka sakaling sila'y magbulay, bagamat sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Anong sinasabi dito ni Amang Yahweh kay Ezekiel? Ipinapattern ni Ezekiel dito dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Yehuda nung panahon nila. Sinabi niya ni Amang Yahweh kay Ezekiel, ipakita mo sa kanila na ikaw ay lilipat ng tirahan. Magbabakwit ka. Dadalhin mo yung mga gamit mo, pupunta ka para na parang ikaw ay pupunta sa isang lugar. Baka sakali, sabi ni Amang Yahweh, makita nilang ginagawa mo, matuto sila. Anong nangyari? Ito po ay propesiya ni Amang Yahweh sa kanila na ang bayang Yehuda ay dadalhin sa pagkabihag sa Babylonia for 70 years. Kinuha ni Amang Yahweh ang kanilang mga pag-aari, kinuha ni Amang Yahweh ang kanilang mga ari-arian, kinuha nila ang kanilang kapayapaan at ibinigay sila sa pagkatapon. Bakit? Dahil sa kanilang paghihimagsik. Meaning, sa kanilang hindi pagsunod sa kautusan ni Amang Yahweh. Sila ay mga mapagsalangsang. Sila ay disobedient. Hindi sumusunod sa kautusan ng Ama. Now, ano ang kahalintulad nito sa atin? Huwag nating hintayin na kunin ni Amang Yahweh mga pagpapala niya sa atin. Unang-unang ating kalusugan. Sa paggising natin sa ating umaga, di ba ibinubukan natin ang binumulat natin ang ating mga mata? Ginagalaw natin ang ating mga kamay at paa. Malakas po tayo ang ating pangangatawan para maghanap buhay. Siya nagbigay ng ating hanap buhay. Tignan natin ang ating mga anak, sila maayos. Maayos ang ating mga asawa. Kahit pa paano, meron tayong bubong sa ating ulo. Meron tayong damit sa ating mga katawan. Meron tayong pagkain sa lamesa. Hindi pa ba ito sapat na patunay ni Amang Yahweh na tayo kanyang piniling lingkod at tinatawag na mga anak? Gusto niyo bang darating ang araw na kukunin na Amang Yahweh ang mga bagay na ito? Ang damit sa iyong likod, ang pagkain sa pagkainan, ang bubong sa iyong ulo, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang iyong kaligtasan at ang iyong kalusugan. Father, ya forbid. Father, ya forbid. Ano po? Jeremiah chapter 6 verse 10. Father, ya forbid. Ano po? Father, ya forbid. Kanino ako magsasalita at magpatutotoo upang kanilang marinig? Kanino daw magsasalita si Amang Yahweh para tayo ay matuto? Kanino magpaparinig si Amang Yahweh para tayo po ay gumising sa ating panghihimagsik? Kanino magsasalita si Amang Yahweh para tayo ay makinig at gumising tayo sa paggawa ng kamalian, sa hindi natin pagsunod sa kautusan ng Ama? Kanino ako magsasalita? Sabi ni Amang Yahweh. Narito ang kanilang pakinig ay pakinig
ay hindi nakakarinig. Narito ang salita ni Amang Yahweh, naging kadustaan sa kanila. Sila'y walang kaluguran sa Kanya. Hindi daw nalulugod si Amang Yahweh sa atin. Meaning tayo po ay nagiging karumal-dumal sa Kanyang paningin. Tayo po ay nagiging marumi sa paningin ng Ama. Opo. Huling talata po natin, Colossus chapter 1 verse 28. Colossus 1:28. Huling talata natin mga kapatid. Sabi niya rito, tatas ko sa verse 27. Nasa kanila'y minagaling ng Ama na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng liwanag sa gitna ng mga hintil. At ito yung ating Rabbi Yeshua Misaya na may pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Mesiyas ang bawat tao. Ano ang aking dahilan? Bakit ako nangangaral sa inyo? At bakit ako inuutusan ng Rabay? Para paalalahanan daw tayo. Paalalahanan ang bawat tao. Warning comes before destruction. Bakit? Upang ang tao ay maging sakdal. Kayo na piniling lingkod ng Ama. Tayo na piniling lingkod ng Ama ay matuto sa aral ng Rabay at tayo ay maging sakdal upang balang araw ay tanggapin natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa mga piniling lingkod na mananatiling tapat sa kanilang pananampalataya hanggang wakas. Kapatid, ito po ang aral ng ating Rabay. I pray na tayo po ay may natutunan. Kung naapakan man po ang ating mga paa, sabihin po nating ouch. At mabuhay po tayo ng naayon sa mga aral na ating narinig para po sa ating ikatututo at ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Salamat po mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi. Good night.